Praise the Lord. Okay, good morning. Play ko lang yung pagbati ng ating mga pastor, si Pastor Gerardo G. Rinable. Yan, at in behalf of Bethany Baptist Church Makati ay nagbati siya sa atin sa first Church Mission Anniversary. I-play ko. Pakinggan niyo. Congratulations, Bethany Baptist Church Calibo under Missionary Pastor Joyce Montogon on your first mission anniversary. While this is going on for many years, we have adopted you, and this is a celebration of your first mission anniversary. You move forward, magpatuloy kayo na maging matapat sa Panginoon, at kasalukuyan ako'y nandito sa Laos, dito sa Luang Prabang, na pinapangunahan sa pag-misyon ni Missionary Li Chang-seng. Salamat sa Panginoon na ang gawain ay nagpapatuloy. So, in behalf sa ating Mother Church, Bethany Baptist Church sa Makati, congratulations on your first mission anniversary. Keep on in God's grace, and we are here praying for you. Ayan yung mga kapatiran natin. We are just having some brief moment of leisure here for a while. Thank you. God bless. Amen. Amen. So praise the Lord. Si Pastor Jerry Nabli by profession ay civil engineer, Vice President kumpanya, pero nagpanawan siya sa Panginoon, nag-serve siya sa Panginoon. Siya yung panlimang pastor sa Bethany Makati. Paano na 25 years na siyang pastor. No? So, busy siya. Habaw kay pastor na pwede ikaw ka-message, with message or video message ay nag-record mo. Ay, isa lang ako si Mark at time. Pero kakuha niya lang yan sa Milan, Italy man, full mission kumatay. Missionary Pastor Omar Monte. Tapos naguli mo sa Pilipinas, tapos sa Laos ko man, so very busy. Hindi ka makaagto ka mo to sa Bethany Makati, ay sa Dian Street, corner Emilia Street, Palanan, Makati, Metro, Manila. So, marami makaagto kita ito, mga malapitan kanta, no? Ito yung mga World Mission Conference ko, February. Ay, alimayayo ang abi manera. Kung mga malapitan, pwede pakaagto ito. Yan. So, kung sabihin ng missionary Rizal and Clavio ay mga 500 ito atin so praise the Lord. Okay, so thank you Pastor Jerry Nable, ating pastor, ating sending pastor. Thank you rin sa Bethany Baptist Church sa Makati. So praise the Lord. Okay, Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 11. Okay, basahin natin, tindog paliho, basahin natin sabay-sabay. Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 11. Pakisiran lang yung walang Bible. Okay. Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 11. Read, begin. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in passion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Verse 9, wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. But at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, salamat po sa yung salita. Salamat sa awitin. Salamat kay Pastor Nabli, aming dating pastor, sa kanyang pagbati sa amin, at in behalf of Bethany Baptist Church Makati. Salamat Panginoon.
At salamat din sa aming mga mahal na bisita na buwag sa namin dito at sa mga kapatiran. Salamat Panginoon po pala yung message. Help me, help us, sweet Holy Spirit, forgive us and cleanse us. At maabot po ang kanilang spiritual needs dito sa inside ng sa online. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you. Please be seated. Ang title ngayong araw na to, The Mind of Christ Jesus. The Mind of Christ Jesus. Ang kaisipan ng Panginoong Jesucristo. Isa sa pinaka-importante sa bahagi ng ating katawan ay ang ating mind or ating isip. Anong sabi dun sa Biblia? Love the Lord thy God with all your strength, heart, soul, and mind. So pag-iisip. Ang ating isip kasi ito yung, kung sa computer pa, ito yung CPU, Central Processing Unit. Kung sa computer pa. So, kailangan natin yung presence of mind. Sober mind. Ibig sabihin, sober mind ay matinong kaisipan. Healthy mind. Kailangan healthy ang ating mind. Meron nga tinatawag nga food of the brain ay yung mani at saka yung ano yung maliliit? Linga. Yung linga. Mga food of the brain. At magkaroon tayo ng mga godly mind, maka-Diyos na kaisipan, good mind. Kaya masabi natin na, kung mayroong mga bagay na may source ng mga pangyayari, siya yung master mind na tawag niya. At sabi rin ay, mind your own business. Kaya, holy mind, positive mind, intelligent mind, genius mind. May nakaimbento nga ng tubig sana noon na gasolina. Tubig, pwede na mag-under yung four wheels sa sasakyan, mga tricycle. May imbento na Pilipino, imbento. Pero nawala na siya, no? Sayang yun, tubig lang sana gasolina. Baka binili na yung rights niya or ano. Kasi mga logi niya, Petron, Shell, Caltex, pag ang ating gasolina ay tubig lang, no? Ang Pilipino inventor na wala naman siya bigla ang nangyari doon. So, mga matalino ang mga Pilipino. At ang mga Pilipino nga sabi ay masipag. No? Kahit sa ang bansa, sa 198 na bansa ay mayroong Pilipino. So, genius mind. At of course, ang ating mind ay atin niyang alagaan. Kaya huwag natin lagyan na ating katawan ng mga illegal drugs, mga marijuana, shabu. Kasi yung iba dyan, masisira ang kanilang isip. Maging toxic ang kanilang kaisipan. Kaya dapat ay mayroong healthy mind, mayroong holy mind, good mind, sober mind. Yan. So ating mind ay matino. So dapat mayroong good minds. Yan. The mind of Christ Jesus. Ang kaisipan ng Panginoon. Kaya ingatan natin ating mga isip. Kung ano kasi ang nakikita ng mata, pasok sa puso, pasok sa isip. Kaya alagaan natin ating mga kaisipan. Kaya nga bakit may helmet, no? Pag motor may helmet. Kasi ang importante dito kasi ang ating utak. Salamat sa Panginoon, ang ating utak ay dito. No? Dito, saan ba na ang utak? Dito o dito? Dito sa likod? Dito sa likod. Kaya nga dapat ay may helmet dito na nagamotor. Kasi protection yan. Alam mo, pag nauga yung ulo ay naging out of mind na siya, na nababaliw na. Kaya proteksyonan yung ating isip, ating utak. Kung masira ang kamay mo, paa mo, okay man yapon na function. Pero pag mind mo nasira ay out of focus na, out of mind. So ingatan gid, di magpinainit, kaya dapat may sombrero, may payo. Halaga ng ating mind. At likas na matalino yung mga tao dahil binigyan na ng Diyos na utak. Okay? So, the mind of Christ Jesus, ang mind ng Panginoon Jesus, ito naman. Number 1 ay Christ-like mind. Sin-encourage tayo dito ni Paul na especially mga Christians sa Philippians na
dapat ang isip nyo ay katulad kay Kristo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Hayaan nyo na ang kaisipan ito ay nasa inyo na kay Kristo Jesus. Na ang kanyang mind ay who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So makita natin dito yung kaniyang humble mind. Sa verse 6 naman. Number 2 natin ay number 2 ay humble mind. Sa verse 6, so being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So sa anyo siya ng Diyos, pero hindi niya sinabi dito na robbery, o hindi na ginatakaw na maging kapantay ng Diyos. So makita nyo, yung Diyos, Jesus Christ, kapantay siya ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Kaya dito, pero hindi niya yung ginapan ba na, uy, Diyos rin ako. Hindi, mayroon siyang humble mind. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Pwede naman niyang i-form ang kanyang sarili na prinsipe, di ba? Pero ano pinili ng Panginoon? Hesus Kristo, siya ay servant. Okay? Or hindi niya sinabing, uy, dapat ako ay sa royal family, dito sa lupa nung naging nagkatawang tao siya. Hindi, ang kanyang poster parent na si Joseph ay carpintero. Kaya alam ko si Lord Jesus ay meron din siyang abilidad sa carpentry. Kaya kanyang tatay, na poster father ay si Joseph ay carpenter. At saka si Mary. Yan. So, kumbaga ang pobre na mahirap lang ang kanilang pamilya. Baka below average. So, yan. Dito sa ating Pilipinas, para considered ka na makasali ka sa purpose, dapat ang income mo ay 4,500 kayo mag-asawa. Pag 14,500, pwede ka sa purpose. Pero kung ang income ni tatay ginanay combine ay 14,600, hindi ka na pwede sa purpose. Ang taas ng ang taas ng parang ng DSWD na mataas yung para ma-consider ka na ikaw ay under ka sa purpose. Pero ang Panginoon ay hindi niya pinili na siya ay sa pamilya ng mayaman that time dito sa lupa. So hindi niya pinili na siya ay honorable gid mga member ba siya doon sa Israel na ang kanyang parents kunwari na foster father o kanyang mother ay member gid ng elite family. No. Pinili niya na sa low class ang Panginoon. Kaya meron siyang tinatawag na humble mind ang Panginoon. So yan dapat ang ma-imitate natin sa isip ng Panginoon na magkaroon tayo ng humble mind, Christ-like mind. Huwag tayong mag-isip na mas magaling ako kaysa iba. Meron nga dyan sa verse number 3, nasabi doon ay i-esteem mo yung iba na mas angat kaysa iyo o better than your themselves. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Ganito po yun. Ako bilang missionary pastor, ang dapat isipan ko, ang kay Pablo pa, si Brad Edgar ay i-esteem ko na mas magaling ito si Brad Edgar kaysa sa akin. Pero dapat, yun ang turo ng Panginoon. Hindi yung, ako missionary pastor, mas magaling ako kay Brad Edgar. Pangit pala yun na attitude. Dapat pala, si Brad Edgar mas magaling ito kaysa sa akin. Si GC, kay bata pa yan, magaling ito kaysa sa akin. Si Jumar, si JJ, ito mga magaling to siya, mas magaling ito kaysa sa akin. Especially lang, totoo yun pagdating sa mga gadget, sa mga cellphone, di ba, mga magaling. So dapat, ganun pa lang ating kaisipan na yung katabi mo, isipin mo na mas magaling ito kaysa sa akin. Bakit? Pag yun ang attitude natin, nagpapatunay lamang kung gaano ang iyong mind, meron kang humble mind. Tama? Huwag mo isipin, mas magaling ko, bakit nagkatrabaho doon sa munisipyo sa New Washington? Yung sabihin ni Papa, mas matiling ako sa kanila. Bakit yung trabaho sila?
ako doon. So hindi dapat gano'n. Siyempre, kung malapit ka sa politiko, siyempre, kahit magaling ka, kahit civil service eligible ka pa, sub-professional at professional. Katulad ko, by God's grace, professional, nakapasa ako, professional, at sub-professional nakapasa ako. With the grace of God, pero hindi man ako mabaton sa Capitol, sa munisipyo. Pero yung mga walang eligibility, natatanggap sila bakit? Siyempre, malapit sila sa politician. Kaya ganun dapat ang isipan natin na ang isipan natin ay let other better than you. Okay? Kaya itong mga bata na ito, hindi ito rin pwede underestimate. After 10 years, ito rin ay maging maturuan sila tungkol sa Panginoong Isus. Sa Panginoong Diyos, papalapit sila. Kasi kung hindi maturuan itong mga batang to, maging problema ito ng lipunan. Mga kabataan na to, sila yung nag-vandalism dyan sa plaza, sa mga pader, sila yung napangmalit sa mga tricycle, motor. Ngayon nga sa puis ay, nakita ko sa Facebook, aga-aga pa sila gaalis, mga alas 3 ng madaling araw, nang hinagisan sila ng putik na may bato. May sakit niya sa likod ng nanay. Kasi tinamaan siya sa likod, napasakit siya. Tapos may mga putik ang kanilang mga gamit. Pati yung mister niya. Kasi pag nadaan din sa may police, mga singkon. Ay siyempre alas 3 ng madaling araw. Siyempre, pag wala sa tamang isipan yung tao, ay siyempre, ang gagawa nila yung mamali. Kaya pag walang guidance ng salita ng Diyos, ng Panginoon, ng mga kabataan ito, siyempre magpariwala sila. So, yan ang mga next generation. Kaya huwag tayong paratalo sa cellphone o sa gadget na alipin tayo ng cellphone. Dapat ng cellphone ang alipin natin. Kahit pastor, minsan pag nag-cellphone ako, sabihin ko pag natapos pambira na ng cellphone to, abala sa buhay ko, gaawat. Ang bagahay, useless ba lang yung time mo, tapos ay masayang lang. Pero kung naglinis ka, naglaba ka, nagplansa ka, o nag-ayos ka, may pakinabang pero pag nag-cellphone ka, tapos hindi ka na satisfied, di ba no? Pag sabi, kung control mo, sabi mo, ay ito, cellphone na ito, nakawak na ito. So dapat, tayo ang nakontrol sa gadget, hindi yung tayong kinokontrol. Ibig na nakatulog, dati walang cellphone, nakatulog tayo na alas 9 ng gabi, minsan nga alas 8, no? Mga alas 8 ng gabi, tulog na kami, elementary, siguro ako noon, high school. Pero ngayon, naranasan ko alas 12, alauna, gising pa, no? Gawa ng itong mga gadget na ito. Maliban lang kung ga-study, wala naabot ako ng alauna. Yan ang sinasabi ko na totoo. Yan ang realidad. Kaya ang may natin ay dapat ay malagaan natin na ang may hawak nito ay ang Holy Spirit, amen? Ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Kristo, na magkaroon tayo ng mind of Christ Jesus, na Christ-like mind, banal na kaisipan, mabuting kaisipan, kaisipan na matino, sober mind, at humble mind. Dapat ang isip natin ay mapagpakumbaba. Huwag mag-isip ng kayabangan. Kaya nga dito, likeness of men, ang Panginoon Jesus sabi niya ay for made himself of no reputation, took upon him the form of a servant. Talagang yung alipin and was made in the likeness of men. Kaya ang Panginoon Jesus ang Diyos ay alam niya yung naranasan natin pag ikaw ay masaya. Alam na Panginoong Isus yan, ikaw ay malungkot, ikaw ay nag-iisa, ikaw ay nauuhaw, ikaw ay nagugutom, labit na. Ay, alam ng Panginoon yan. Dahil ang Panginoong Isus ay naranasan niya si Jesus Christ, naranasan na magutom siya, mainitan siya, mauhaw siya, ma-reject siya. Ang Panginoong Isus, alam niya yan. Kaya tayo bilang tao, alam ng Diyos kung anong pakiramdam natin. Kasi ang Diyos mismo, ang Panginoong Isus, ay nakatawang tao. Kasi nakatawang tao ang Panginoong Isus. Kasi Espiritu ang Diyos. Hindi kasi pwedeng ipako sa krus ang Espiritu. In order na ipako ang Diyos, once and for all, kailangan niya makatawang tao. Pero siya lang yung katawang tao na walang kasalanan. Okay? Lahat na nag-claim na sila si Jesus Christ, piki yun.
PT o AI o panyo ng mga huwad. Pero si Jesus Christ, sabi ng Biblia, the first Adam came from the earth, sa lupa, earthy. Second Adam is from the Lord, from heaven. So galing si Jesus Christ sa heaven mismo, dumiretso sa tiyan ni Virgin Mary. Pero si Virgin Mary hindi nang very na kasi nagkaanak pa siya ng, I think, 5 or Morris, 5 pa na anak. Siyempre si Lord Jesus yung una. Okay? So, kahit si Mary, may kasalanan din yun. Si Jesus Christ na may walang kasalanan kasi wala siyang dugo na nanalaitay katulad sa atin na meron tayong tatay. Pero si Jesus, wala siyang tatay. Yung tatay niya, poster, father lang yun, si Joseph. Okay? So, ang Panginoong Isus ay siya lang yung walang bahid ng kasalanan. Salamat tayo na siya lang yung karapat-dapat na masacrifice sa krus, si Jesus Christ. Kasi ang sakripisyo ng unang panahon para mapatawad ang kasalanan. Alam niyo, para mapatawad ang kasalanan ng mga Hudyo, ng mga taga-Israel, magdadala sila ng tupa or baka or kalapati. Kung mahirap na Hudyo, kalapati. And then, ikuha nila yun, idalhin nila sa sacerdote, sa pari na taga-Israel. And then, ikuha yun, i-offering para mapatawad yung kasalanan nila. For 1 year. Imagine, para mapatawad lang yung kasalanan, kailangan maghandog sila ng tupa or baka. Ay, paano? Kay tupa lang, wala tayong pambili. Kahit baka nga, wala man tayong pambili para Panginoon, ito yung offering ko na isunugin para yung usok ay pailan lang sa langit. Ayan, baka ngayon, baka mababa na yung 30 mil ngayon. Baka 40 to 50,000 na siguro. Salamat sa Panginoong Isus at hindi na tayo ni-require na mag-offering ka ng mga tupa o baka. May tupa na, maka 10 mil na, di ba? Salamat, si Jesus Christ na yung offering once and for all, di ba? So, salamat na tayo na tinapos na ng Panginoon. Kaya sabi ng Lord Jesus, it is finished. At sabi daw ni John the Baptist, behold the Lamb of God. Siya yung kordero ng Diyos who takes away the sin of the world. Yan. Sa gusto ng magtanggap sa kanya. Kasi yung iba namang tao ayaw naman tumanggap dun sa Panginoon. Hindi nila kilala si Jesus Christ, ha? Sa Thailand, hindi nila kilala si Jesus Christ. Kilala nila si Pacquiao at saka yung Coca-Cola sa Thailand. Kahit sa ibang part na sa Vietnam, sa China, hindi nila kilala si Jesus Christ sa mga Chinese people na mga marami rin doon. Ang kanila kasi sinasamba si Buddha. Atin si Jesus Christ. Salamat tayo na tayo ay nakakilala kay Jesus Christ. Kaya pa sabing, hindi tayo, totoo yan, noon ang Pilipinas, third world countries, hanggang ngayon, third world pa rin tayo. Ba't kaya gano'n, nakaputong presidente na yata ako, siguro si Mang Chiri at si Mang Mili, baka naka-8 o siyang presidente na sila. Pero na-obserbahan nyo, gano'n pa rin tayo, Ito, kung pa kami dito, 1975. Kasi 74 sa Purok 1, 1974. Dito, 75. Paano dito? 50 years na. At yun mo, 50 years na, ganito ang structure. Kasi yung lupa, hindi naman kasi namin. Ganito lang. Kung maging 50 years na, Pero yung mga iba, mga Chinese, kung sino pa mga foreigner, sila pa magandang bahay. Pero never mind. Dahil sabi ng Panginoong Isus, may mansion naman tayo doon sa lahat. Sa mga nagabilit kay Jesus. Amen? Dahil dito lang naman, temporary na. Tsaka hindi naman magandang tumira dito sa mundo. Kahit sa mundo may earthquake, may sunog, may baha, may lindol. Di ba, Pero sa langit, yun na yung ating home. Kaya nga sabi sa awitin ay, this world is not our home. Importante, kapit lang tayo sa Panginoong Isus. Tiwala lang sa Kanya. Okay? Hindi naman yung basihan na, mayaman kami na bansa. Mayaman kami na tao. So, kami yung tama. Hindi naman yun ang basihan. Bakit si Lord Jesus?
Si Lord Jesus nga, kahit unan, wala siya. Sabi nga, wala akong unan. Ano ba? Si Lord Jesus ay, nung mahirap lang siya. Di ba? Pero, nabuhay lang siya dito ng 33 years. And importante doon ay yung relasyon niya sa Diyos. Yun ang most matter. Kaya, humble mind, pride,